Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Quezon City kaninang hapon. At live mula sa Quezon City, nasa frontline po ng balitang yan, si Bea de Guzman. Bea, kamusta na? Naapulan na ba ang apoy dyan? Andre, pasado alas 3 ng hapon kanina nang ideklarang fire out ng Bureau of Fire Investigation dito sa North Avenue, Quezon City. Pero kita nyo nga, dahil nandito pa ang mga bumbero ay bahagyang nakasara ang mga kalsada ng Miriam Defensor at ng North Avenue, no? At dahil dyan, hindi mabilis ang daloy ng trapiko dito at ang ilan, no, ay kailangan pang gabayan para magpatuloy patungo sa North Avenue. Nangangalip na apoy ang bumungad sa mga bumbero pasado alas 2 ng hapon. Malayo pa lang ay tanaw na ang apoy. Hindi pa tukoy kung paano ito nagsimula pero nakarinig daw ng 3 putok ang mga residente. Sakto naman kasing bumuhos ang ulan kaya inakala raw nilang kidlat ito. Sa laki ng apoy, tumulong na ang mga residente para maapula ang apoy. Ang iba naman, pinanood na ang mga bumbero habang umaasa na hindi madamay sa sunog ang kanilang bahay. May mga residente na rin na nagkanya-kanya muna ng hakot ng gamit. Mahigit 1 oras bago ideklarang fire out ang sunog. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang lawak ng pinsala at ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Andre, wala namang naitalang casualties dito sa sunog, no? At lahat naman ay safe kumbaga, pero marami pa rin ang nag-evacuate sa kanya-kanyang mga barangay. Kung makikita natin ito dito sa North Avenue, ito ay boundary ng Barangay Pag-asa at Project 6. So yung mga naapektuhan ng Project 6 ay nag-evacuate sa kanilang barangay at yung mga naapektuhan ng Barangay Pag-asa ay nag-evacuate doon sa kanilang barangay. At ayon sa Barangay Pag-asa, nasa 100 families ang tinatansyang apektado nitong sunog at sa Project 6 naman ay nasa 12 families out of 250 na nakatira dito sa North Avenue. So kung makikita natin, no, sa ngayon, andito pa rin ang Bureau of Fire Protection at bagamat wala na tayong nakikitang sunog ay sinisigurado pa rin nila na nandito sila para nang sa gayon ay tumulong na rin doon sa mga kabahayan na natupok nitong apoy. Okay, so sa ngayon, Andre, inaasahan natin na yung mga barangay na nabanggit kagaya ng Project 6 at Barangay Pag-asa ay handang kupkupin ang mga evacuees na nasalanta nitong sunog. Sa ngayon, babalikan natin ang Bureau of Fire Protection, no, pagdating sa kung ano na nga ba ang dahilan nitong sunog dahil ongoing pa ang investigation. Balik sa iyo, Andre. Live mula sa Quezon City, maraming salamat, Bea de Guzman. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.